Magandang buhay, Heto na naman ako mga kabayan. At salamat nga pala sa mga nanood sa una kong vlog. Hindi ko alam kung paano ko pa ipasasalamatan. Pero pagigihan ko pa yung mga iko-content ko about sa magiging buhay ko dito or sa journey ko kumbaga bilang isang OFW. Sabado nga pala ngayong araw na to at maaga yung labas ko. Medyo masakit na rin kasi sa likod yung maghapong nakaupo. Kaya hindi na ako nag-overtime. Diretso na akong kakain ito. Tinatamad na naman ako magluto sa bahay. At tinatamad na rin akong pumunta sa malayo. Kaya dito na lang muna sa malapit ako kakain. Tara, usap muna tayo kabayan. Samahan niyo muna akong kumain. Para hindi naman ako mag-isa. Umorder na nga ako dito ng manok, kanin, tsaka yung TOI Slimaw. O kaya yung kung tawagin sa atin, iced tea na may kalamansi. Dahil nakikrib na naman ako sa curry, ay na lang yung ginawa kong sausawan. Tapos, ayan, subo ng subo. Kala mo wala nang bukas. Sabado nga pala ngayon. At tuwing Sabado kasi, half day lang kami. Kalahating araw lang yung pasok namin. At hindi na ako nagbe-break time pag Sabado. Kasi pag out ko, diretsyo na rin naman na akong kakain. At dahil di tinatamad na akong magluto at pumunta sa malayo, dito na lang ako sa malapit kakain. Ganito ang mga kadalasang sitwasyon ng mga OFW yung gagaya ko. Pagkatapos ng trabaho, pahinga lang ng konti, tapos trabaho ulit pagdating ng bahay. Andyan yung maglalaba ka, maglilinis ng bahay, mag-aayos ng mga gamit, maghuhugas ng plato. Tapos magluluto ka na naman para sa gabihan or para sa hapunan. Minsan konti na lang ang pahinga ng mga ibang OFW kasi naghahanap pa sila ng ibang sideline or yung double job kung tawagin. Magtatrabaho sila ng 8 to 5 sa trabaho nila, tapos uuwi sa bahay saglit, bihis, pahinga ng konti, pupunta na naman sa pangalawang trabaho. Yan yung kadalasan mga sitwasyon ng mga iba nating kabayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi kadalasan sa kanila, malaki yung kinikita. Pero malaki rin yung binabayaran or yung cost of living nila. Gastos kumbaga. Malaki na yung kikitain mo, convert sa peso, pero pag kagastusin mo naman sa bansang yun, kulang pa rin. Kasi mahal din yung mga bilihin, mahal yung bayad sa bahay, mahal yung bayad sa kuryente, at iba pa. Tapos magpapadala ka pa sa inyo. Sana naman yung mga napapadala namin, ginagastos din na maayos o ginagamit sa tamang paraan. Hindi yung pagkatanggap, gastos dito, gastos doon, post dito, post doon ng mga gamit, ng mga bagong damit, bagong sapatos. Sana pahaladahan nyo rin yung mga pinaghihirapan namin. Kasi hindi naman namin pinupulot ang pera dito. Pinaghihirapan din namin yan. Kaya sana i-appreciate din natin yung mga ibang kabayan natin na nakapag-post kung kailan sahod lang. Napopost na kumakain sa mamahaling restaurant or bumili ng mga gamit. Pansinin nyo, minsan yung post nila minsan lang sa isang buwan. Kasi minsan lang sila nakakalabas, minsan lang sila nakakagala. Ayan, tapos na namang lumamon ang lolo ninyo. Tamang higup-higup, pahinga, at moni-moni bago umuwi ng bahay. Kasi pag-uwi, trabaho na naman, trabaho ulit, at trabaho ulit. Pagkagising, trabaho na naman. Ay, hirap talaga kumita ng pera. Oh, sige na mga kabayan. Hanggang next na vlog na lang ulit. Kita-kita ulit sa susunod. Salamat!